Hi everyone! Welcome back to our channel and this is another episode of Beyond the House Tour. Kung naaalala niyo, isa sa mga videos namin, ito yan. Ito ang Beyond the House Tour episode 1 and we took you with us sa construction site. Doon natin nakita ang painter, carpenter, nakapag-interview na ng electrician at nakita nyo yung hindi pa tapos na property. We wanted to show you na kung ano ang itsura ba before magawa yung mga pinapresent namin ng mga properties. So, we'll do alternate content. So, we'll do Beyond the House Tour and House Tour dahil alam namin na umay na kayo sa mga house tour videos. Lahat yan. Well, some videos actually same properties and other content creators. But this time, we want to take you on a deeper level on your real estate journey. And that is about the documents. What if gusto mo na yung property? What if gusto mo nang bilhin yung property? Ganun na lang ba yun? Ito ang i-discuss natin sa ating Beyond the House Tour episode 2. Before we begin, please don't forget to click like, subscribe, and hit the bell button to get more updates on our videos. This is your host, Anna. We're Blueprint Properties Pampanga. This is Beyond the House Tour episode 2, Due Diligence. Before we start, we just want to welcome you dito sa office ng Blueprint Properties Pampanga. Ayan, ito pong office namin. Kung gusto niyo makita yung blessing, ito yung video na yan. Ayan, para makita niyo yung itsura niya before and ngayon. Ito po ang aming office. Okay, let's go back. Beyond the House Tour due diligence. Ano nga ba ang due diligence? Due diligence, this is thoroughly investigating the documents pertaining to the property before you purchase the property. So, ito, kailangan mong i-check ang mga to before mo, of course, bayaran yung property. Unang-una, since, halimbawa, gusto mo na yung property, ano ba yung unang-una mong gagawin? Siyempre, kailangan mo malaman, kailangan mong mag-meet with the seller. Kailangan mong makita din ang mga IDs ng seller. Or yung mga iba kasi, minsan, before nila, like, gusto na nila yung property, pero gusto nilang maging sure muna before nila bilhin. So, hingi sila ng mga IDs ng property, or IDs ng seller. So, if you're the buyer, hingi ka ng IDs ng seller. And then, hingi ka ng copy of the title. Your owner's duplicate copy ng titulo. Kasi, dalawang copy yan. Yung isang copy, of course, nasa LGU, nasa Registry of Deeds, nandun yung isang copy. And yung isang copy, yun ang nandoon sa ating seller. Ano ba ang laman ng title? Ang laman ng title, pangalan ng may-ari, description ng property. Dito makikita kung nasaan ba yung property, saan ba ito nakalocate, nandun yung address, of course, so anything about the property, and of course, yung owner ng property nandoon sa ating title. Now, ano ang bakit po ito kailangan gawin? May mga incident, like for example, if subdivision yan, mabilis lang yan makita kasi sa subdivision meron tayong mga maps. So, kapag sinabi, ito yung title, napipinpoint na agad kung anong property yon. But, for example, agricultural lot yan. Like, di ba? Kung halimbawa, hindi pa property ang binibili mo, bumili ka ng lot. Agricultural or yung mga barangay lots or mga bahay, actually, even bahay sa barangay na mga, hindi sila nasa subdivision. You have to make sure na yung pinakita sa'yo ay siya yung nasa titulo. And how will you make sure? Kailangan mong mag-ask for a survey. So, ang mga survey, ginagawa to ng mga nabubulol na po tayo mga kaibigan, geodetic engineer. At ito po ang gumagawa ng survey para makita kung asan yung mga landmarkings natin or what they call a boundary monument or boundary markings. Yung in Tagalog, mohon, yung mga mohon, para makita yung boundary ng property to make sure that that property is the one na nandoon sa titulo natin. Bakit natin sinasabi ito? Kasi may mga incident po na gano'n. Meron pong mga buyers na akala nila yung pinakitang property sa kanila, yun yung property na nandun sa title. And then come the survey, iba pala siya. Kasi sa mga barangay or sa mga medyo malalayo na mga location, hindi pa nakalagay yung mga moon dun sa mga ibang lot or yung mga ibang property. So that is very important. Again, what is that? The owner's duplicate copy ng titulo. Kailangan yan.
And of course, since humingi ka ng ID, kailangan mong ibangga ang mga pangalan na nandoon sa titulo versus the IDs na ibinigay sa iyo. Sa mga IDs natin, usually nagbibigay lang sila ng mga photocopies. Sa mga photocopies ng ID, make sure meron tayong 3 specimen signatures below the ID. Bakit 3? Kapag nagsasign po tayo, hindi naman natin na-perfect yung signature natin. So when we do signature verification, lalo na sa mga banks, lalo na if iba-bank loan mo siya, signature verification, 3 beses mo siyang isa-sign para makita nila yung mga curves and points ng mga signatures natin to make sure that the signature na 3 yon ay ang nagmamay-ari talaga ay yung may-ari ng ID natin. Alright? So we have that TCT or yung or your title and the IDs. And then hindi sapat na pinakitaan ka ng title, you need to ask for the certified true copy na ma-ask po natin from the Registry of Deeds. Why? You have to make sure that yung title na pinakita sa iyo ay katumbas or katulad nung nasa LGU na certified true copy. And then those certified true copies, makikita mo yan, meron yung mga pages. Pages na naka-indicate sa baba. You have to make sure that kumpleto po yung pages natin. Kasi doon sa first page pa lang, like this one, ay, meron pala ako dito, hindi ko napakita. O, pakita natin yung title. Ito yung title. Yan, yung title. Siyempre, hindi nyo makikita sinong owner. Malayo tayo dyan. Ito yung copy ng mga title natin. This one is, papakita rin natin yan pala. Ayan, ito. Yan. Pareho dito. Isi-certify yan ng Registry of Deeds. And meron siyang number dito. Page 1 of 3. So, meaning, kapag sinabi niyang page 1 of 3, tapos kulang ng isang page yan, aba, magtaka ka na. Kasi, kulang ang page. May nagtanggal. Bakit niya tinanggal? Dapat kumpleto. Okay? Next, of course, kailangan mo rin ng certified copy ng tax declaration and certified copy of tax receipt. Hindi pa pareho yun. Hindi po sila pareho. Tax declaration, dito po ang assessment ng iyong property and the classification of your property. So when you say assessment of your property, dito makikita yung value, market value ng iyong property at kung magkano ang tax na kailangan bayaran ng tax na kailangan bayaran para sa property nito. Classification. Classification naman, dito mo malalaman if residential ba yan, kung agricultural ba yan, at kung commercial ba yan, doon po natin siya malalaman. Tax receipt or tax clearance. Tax clearance naman is the proof that the amount that you need to pay as per the tax declaration has already been paid. Bayad ang iyong amilyar. Kasi meron po, kapag bumibili ka ng property, hindi bayad yung mga amilyar nila. So, nasa negotiation din yan. Some sellers will pay for the arrears, yung mga hindi pa nabayaran sa amilyar para maging clear yung magkaroon ng tax clearance. Kasi hindi ka magkakaroon ng tax clearance kapag hindi bayad ang amilyar mo. Diba? So, yung mga ibang sellers will say na parang, babayaran ko yung amilyar ko. We'll stick to the price. Some naman, ikaw na magbayad sa amilyar or any penalties, iaawas na lang natin sa selling price. May mga ganun eh. Depende sa negotiation nyo. So, you really have to negotiate. Kailangan talaga nakikipag-usap kayo. So, yun. Pwedeng, ikaw na magbayad sa amilyar or sa mga other penalties. Iaawas na lang natin sa ating purchase price or sa babayaran mo sa akin doon sa property. Remember, tax clearance is given kapag fully satisfied na or paid na ang amilyar. So, yung say tax declaration, kinukuha to sa assessor's office kasi sila yung nag-a-assess ng iyong property. And the tax clearance naman, makukuha natin ito sa treasurer's office. So, you know the value, you have the proof na nagbayad ka na dun sa amount ng tax na kailangan mo. Tax declaration and tax clearance. Yan po ang itsura ng tax declaration at pinapakita dito, Office of the City Assessor. And this is your certificate of tax clearance. And you have your tax receipt naman dito. Ito yung mga resibo ng mga binabayaran mo amilyar. Tax clearance, pinapakita that you are paid sa iyong mga amilyar. There you go. Next, verified PIN ng buyer and seller. Bakit to importante? Kasi this means that you are taxpayers. The buyer and the seller are both taxpayers. Kasi sa due diligence, hindi lang naman to sa side ng
ng seller. Kailangan due diligence ng side ng seller and also ng buyer. And syempre ng real estate professional. Kasi sigurado may mga sarili-sarili silang real estate representative or real estate professional. Naglag tayo ng konti dahil. Real estate professional. So, sa BIR, naman natin makukuha yung ating mga TIN. Valid TIN ng buyer and ng seller. Again, sa Bureau of Internal Revenue naman iyon makukuha. And next, acknowledgement receipt. Ano ba yung acknowledgement receipt? From the word acknowledge, ito yung pag-acknowledge ng payment ng buyer sa, like for example, reservation fee. So, lahat ng binabayaran mo sa seller, dapat meron kang acknowledgement receipt. Ano ba yung acknowledgement receipt? Dapat nandun yung pangalan mo, ano ba yung binayaran mo, yung address mo, yung ID na pinresent mo, and of course, dalawang signature, buyer and seller. Some, they even require the signatures of the real estate professional. Example, gusto mo na tong property na to, kaya lang, wala pa yung payment. I mean, wala ka pang funds. Pero gusto mo na siya, ayaw mo na siyang makawala. Pwede ka magbigay ng reservation fee. Pag nagbigay ka ng reservation fee, bibigyan ka ng acknowledgement receipt. Ngayon, sa acknowledgement receipt na yon, dahil reservation fee, okay, I think ibang discussion yung regarding sa pag-purchase with the reservation fee. Sama natin yon sa bank loan, if ever na. Pero, we will be having a different episode regarding bank loan. And doon papasok yung mga yan. Reservation fee, ito yung, halimbawa, gusto mo na nga yung property. Ayaw mo na siyang pakita nila sa iba. So, malalock yung property sa'yo for 30 days. Yun yung expiration ng reservation fee natin. And naka-indicate yun dapat sa acknowledgement receipt. Lahat ng mga conditions and everything about that payment dapat na andun sa acknowledgement receipt. Yung acknowledgement receipt natin, just to let you know na ito po ay, of course, may signature ng buyer and seller at ito ay notarized. So, meron pong file ang ating lawyer, notarized po yan, kaya that is a legal document. And the last document, ito na ang, since masaya ka na sa lahat ng nakita mo, clear namang lahat, nagawa mo na lahat yon, dito na tayo sa deed of absolute sale. Ito yung document na magpipirmahan na kayo. Nakalagay na dito lahat, the title number, lahat na, or if you have conditions or anything, nandito na lahat. May signature ng seller, may signature ng buyer, and meron tong mga witnesses. So, madalas real estate professional din yan. At nandito rin ang kung ano yung mga IDs na ipinresent, naka-indicate din doon, and may signature din po lahat. Ito ay notarized din ng lawyer, kaya may file din sila sa book nila kasi meron silang malaking book. Ang mga lawyers, ang laki ng book nila. Tinitingnan ko sila dito kung nag-react sila. Pero ang laki nung logbook nila kasi talaga sa mga lawyers, nandun nakasulat lahat ng signatories, magpipirma din kayo doon, kaya magkikita talaga kayo mag-meet talaga kayo with the real estate lawyer kasi you need to sign doon sa book na yon. And then, yon. So, once signed na yan, that's it. Congratulations! Meron ka ng bagong property and congratulations dahil sold na ang property ng seller naman. Ayan. Pero I know, habang pinapakinggan nyo, napagod na kayo sa mga documents na to kasi ang dami, di ba? And that is why you have your real estate professionals. We help po pagdating sa mga documentations na mga yan. Madalas, hindi nyo na yan kailangan gawin mag-isa. Dahil meron mga real estate professionals na mag-a-assist sa inyo or some nga nasa kanila na lahat ng mga documents na kailangan ninyo. Kaya it's very important na part ng due diligence po natin ay to see if the real estate professional that we are talking to is legit at licensed po. So, hindi lang of course license but also syempre dapat alam mo din yung credibility niya. Minsan it's also your due diligence na alamin kung ano na bang nabenta niya, sino na ba yung mga naging client niya, meron ba siyang website, meron ba siyang social media handles, meron ba siyang YouTube. Kasi sabihin niyo sa akin, parang sinasabi mo na kayo, and yes, I'm talking about Blueprint Properties Pampanga, syempre. As you can see, we have our office and we have our broker. Meron din kami mga partner if you're interested with construction or your architectural design, we can refer you. We have our partners.
We do our due diligence before pa na din natin, we also do our due diligence pagdating sa mga properties na yan. So, if you are buying, if you are selling, if you are downsizing, upsizing, relocating, you have to, unang-unang kailangan mong gawin ay to make sure the due diligence na ang kausap mo na real estate professional ay okay. Diba? Kasi yung lahat ng documents na to will not make sense if yung kausap mo pala ginaloko ka lang niya. So that is very important. Kaya, if you are thinking of buying, selling, or investing, relocating, or anything about your real estate needs, nandito lang po kami. We are Blueprint Properties Pampanga, and you can send us a message sa aming Blueprint Properties Pampanga page. Ito po, our Facebook page, our Instagram account, and follow us on TikTok. For sure, nakita nyo na po ang mga videos namin before na lumitaw sa TikTok. You can also book your tripping sa akin, Enalalo on Instagram. And of course, meron kaming website, www.blueprintpropertiespampanga.com. Kung wala naman kayong social media handles, meron po kami mga cellphone numbers, makikita niyo sa description, and meron kaming office. So if you call us, gusto niyo makipag-meet dito tayo sa office, mag-meet, ayan. Ito pa yung logo, ang laki-laki. Diba? Ito po office namin. So you'll know na legit po talaga ang inyong kausap. Ayan. For more content like this, message kayo sa aming comment section kung ano pa yung mga gusto nyo i-discuss, and hope na nakatulong po ito. Kaya if you know someone na makakatulong sa kanya ang video na ito, don't forget to share this video. And also, don't forget to click like, subscribe, and hit the bell button to get more updates on our videos. This is Rosanna, and we're Blueprint Properties Pampanga, where your house speaks.